mag-relax habang nakikichika sa hindi basta-bastang kwentuhan. Inaabangan ang mga stories na may twist. Mga usapin na parang ang hirap paniwalaan. Pero, nangyayari pala. Ano? True, mamalan. Kaya Dower Cats, ready na po ba kayong makihula? Ready na? Ready na, friends. Kaya dahil dito, lahat pwedeng mangyari. Yes, basta ang bawal, mabilis mag-judge. Bawal, bawal. Kaya umpisa na natin ang intensang kwentuhan dito sa Bawal Judgmental Kaba! Okay, Ryan. Yes, bossing. Painitan nyo. Pwesto na. Oh, eh. Let's go, Ryan. Kala ko pa uwi po kami, bossing. Mamaya pa. Ano ba yung tayo nyo? Uwi na. Hindi pa uuwi. May dala kang lechon. Happy anniversary! Thank you, bossing. Thank you. 15th anniversary ni 15 Ryan. years as Dabarcats. Yo. Thank you, TJ. Thank you, Certified. At dahil anniversary mo, Kuya Rai, sa mga Dabber Cats po na gusto maglaro dito sa Bawal Judgmental Ka ba? Mag-send lang po ng audition video at details nyo sa bawal.eatbulaga@gmail.com. Ayan po sa screen ang mga details ang kailangan nyo gawin. Yan ang mga Dabarcats. Ito na, kilalanin natin ang makakasama nating Kumilatis. Ang judge for today is a teacher from Team Online. Isa siyang teacher from Bulacan, Mamalan. Narito na po. Pasok! Pasok! Hello mga Dabber Cats! Ako po si RJ mula sa Balagtas, Bulacan at naniniwala po ko sa kasabihang huwag maging konsumisyon kundi maging bahagi ng solusyon. Ganun yan. Teacher talaga, no? Galing na itong... Pag-teacher yung kasabihan. Halika rito, teacher! Teacher RJ. Hello po. Hello po. Teacher RJ, ano pong ano? Ano Tinuturo pong mo? tinuturo ninyo? Nagtuturo po ako ng English, oral communication in context at nagtuturo din po ako sa college every Saturday. Ay, taray. Yes po. Sa college, same subject din. Daming racket Yes si po, teacher. mga education majors. Kaya pala lagi kang konsumido. Ilan taon ka Depende ng po. teacher? Ako po ay 6 na taon na pong teacher. Oh! Anong eskwelahan? Anong eskwelahan daw? From Jesus is Lord Colleges Foundation po Incorporated. JILCF. Sa Bulacan yan. Sa Bulacan po. Sa Bulacan, Tito Sen. Ang tanong, Ano po yung tanong ninyo? ano paborito mong number sa electric fan? Charing lang, charing. Sasagot Ang tanong na, sasagutin din teacher talaga. Ang tanong, judgmental ka ba? Sa trabaho po namin, hindi kami pwedeng maging judgmental. Kasi po, nagche-check po ako ng grades. Yung mga hindi sumasagot sa akin, ang taas ng grades. Magaling sa written, mahina sa oral. May mga ganun po talaga. Oh, kanya-kanyang strength naman yan, teacher. Yes. Pero eto, teacher, ngayon pa lang, hawakan mo na itong 30,000 pesos mo, Uwi Teacher na! RJ. Diba, galingan mo sa pagsagot, Teacher RJ. Pag-isipan mo mabuti dahil dito sa round na to, pag mali ang iyong sagot, mamaminosan niya ng 10,000 pesos. Huwag kang pumayag, teacher. Simulan na natin ang round 1. Talasan ang pakiramdam dahil ito na ang makakasama nating magdadala ng iyong swerte, Teacher RJ Dabarkads. Pasok! Pakilala? Ako po si Romel Andres. Naniniwala po sa kasabihan, hindi lahat ng pogi ay loyal. Oh? Wow! Ako po si Richard Farinas at naniniwala sa mga kasibihang hindi lahat ng gwapo may girlfriend. Yung iba, may boyfriend din. Go, Yong. Next! Ako po si Yong Borlongan at naniniwala po ako sa kasabihan. Okay lang kahit hindi tayo gwapo. Ang importante, totoo tayo at may respeto. Serious? Teacher RJ, pagkarinig mo sa kanila mga kasabihan at Opo. mga hilatsa nila, nakita mo na. Ano sa palagay mo ang kwento ng buhay nila? Pag nakasalubong ko po sila, sino-sino sa kanila o sino sa kanila ang may-ari ng sari-sari store. Ganyan. May Ang negosyo. lalim po ng inisip Opo, nyo. matagal ko pong inisip. Pero ganito yan, Teacher RJ. Bibigyan ka ba namin ng isang chance sa kilatisin ng mga kasama natin today? Tinginan muna. Eye Guys? to eye to eye to eye. Ano yon?
Ano po yun? Shout out, Bernie. Teacher, ngayon, tinginan ha, mata sa mata. Okay, time is up. Thank you. Sana tama ang kutob mo sa bisita natin. Good luck, Teacher RJ. Para sa round 1, alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Napakagandang tanong. Sino sa kanila ang ipinanganak at tumira sa sementeryo? Narito ang pagpipilian mo. Pang Halloween to eh. Raisa? Kaya Sir nandiyan si RJ? Omeng sa Tanasya. Nandyan po si Omeng. Pwede rin po si Richard. At pwede rin po si Yong. So RJ, Omeng, Richard at Yong ang mga choices sa tanong na sino sa kanila ang ipinanganak at tumira sa sementeryo. You have 10 seconds to decide. And your timer starts now! Sa tingin ko po ay si Kuya Omeng. Si Omeng! Teacher, Bakit? medyo judgmental ka. Oo, medyo Hindi po judgmental ako siya doon, judgmental. bossing. Hindi, alamin Kaya natin, ako bossing. tinatanong sa kanya, bakit si Omeng ang napili mo? Sa lahat naman sa kanilang tatlo, bakit si Omeng ang naipili mo? Kasi yung pangalan niya may Omen. Opo. Parang gano'n. Opo, parang ganun po. Parang horror, no? Final judgment na ba yan, Teacher RJ? Actually, hindi po. Aba, o teka, sino muna? Bumubulong siya kanina sa akin. Sabi niya, kailangan tama ako. Kung hindi, nakakaya ako sa mga estudyante ko. Yes. Sino yung pangalawang choice mo? Sa tingin ko yung sa dulo, si Yong. Si Yong. O ba't Ayan. naman si Yong ang napili mo sa pangalawang choice? Kasi di siya nangiti eh. Na... But, Ayan. okay, dalawa yung pinili mo na. Ba't Opo. si Richard hindi mo napili yung sa gitna? Kilala ko po siya eh. Nanonood kasi ako. Legit Dabarkads kasi O kami. sino si Richard? Bortes 5 yan eh. Bortas 5 yan eh. Oh, sikat na si Richard! So, okay. Pero hindi mo alam ang istorya niya. Ayun nga lang. Okay. So, sino na talaga? Si Omeng o si Yong? Siya lang. Si Yong. Si Yong! Is that your final judgment? Final judgment na po. Oh, okay, final judgment. Lock! Eto na, Teacher RJ. Nagdalawang isip. Pinili si Yong. Asawa ni Donna Cruz yan. Naku! Narasabal yun. Si Yong kaya ay pinanganak at tumira sa sementeryo. Nagpalit pa eh. Oy, tama! Galing! Galing mo naman, Teacher RJ! Congratulations! Safe na safe ang iyong 30,000 pesos, Teacher RJ. Ala, nakalutang si Yong! Bitin lang. Ayong! Hello, good afternoon po, ma'am. Yong, pinanganak ka at tumira sa sementeryo. Oh, yes po, ma'am. Anong storya nun? Yes po, ma'am. Ako po ay pinanganak sa loob ng Manila North Cemetery. Ako po ay... Opo, iniwan po ako nung mga magulang ko sa aking lola at lolo at sila po ang nagpalaki sa akin. So yung lola at lolo mo, sa sementeryo din nakatira? Opo, yes po. Doon po din sila nakatira. Gano'n nakatagal yung mga lola't lola mo doon bago ka pa ipanganak, Yung? Oh, yes po. Doon na po talaga kami. Ano yun? Bahay talaga sa loob ng sementeryo o yung mga nicho-nicho doon? Sepulturero. Opo, sepulturero po sila, sir. Saan kayo nakatira sa sementeryo? Anong tinutuluyan nyo doon? Yung nicho po. Yung mga nicho po. Yung nicho talaga? Opo, yun po. Teka lang, baka mamaya may may-ari nun yung... nakapaalam nyo naman. Yes po, napaalam po namin yun sa may-ari. And actually, kami po yung sepulturero nung tinitira naming nicho. Kapag ganun, inaalaw naman ng cemetery Yes na po, opo. tumira. Yes po, ma'am. Tapos ano yun? Paano sa loob ng cemetery? Meron bang community doon? Yes po, ma'am. Meron na rin pong community dun kasi naging community na din po yung paglawak ng mga sepulturero. For example po, yung tatay ko, so isasali na po niya sa akin yung pag-aalaga ng mga puntod. So, pag nagkaroon naman ako ng anak, ibibigay ko naman po yun sa mga anak ko. Kumbaga, humahaba na po. So, nagiging ay na po yung community namin dun. Okay.
Okay. Mana-mana. Parang naging kultura. Mana-mana na po yung pagiging sepulturero po. Eh, paano kung ayaw maging sepulturero? Paano kung merong ibang gustong gawin sa buhay? Oh, yes po, ma'am. Nasa sayo naman po yun, ma'am, kung ano po yung pangarap mo sa buhay. Pwede naman po yun. Nasa sayo naman po kung tatanggapin mo yung pagiging sepulturero. Tinanggap mo ba? Pwedeng imbalsamador naman para Wala maiba. naman sa sementeryo yung embalsamador. Pero paano yung buhay mo doon sa loob ng sementeryo? Pagising mo, hayahay lang. anong una mo Enjoy nakikita? siyong Mga eh. ganun. Sa likod. May duyan pa siya Hayakay. pa na eh. Paano ang routine mo dyan? Saan ka naliligo? Saan kayo nagpapahinga? Ayan po, ma'am. Sa pagligo po, meron po kaming sariling banyo. Gumawa po kami. Yung pahinga naman po, madali lang po dyan. Ayan, kagaya po niyan, may duyan ako. Pwede po akong magkabit ng duyan. Yan, sa ilalim ng mga puno. Presko po dyan. Sa gabi yung hindi ka natatakot. Natatakot din po, minsan po, pag Paano mo tinatama. nilalabanan yung takot? Nagdadasal na lang po ako. Ganun po. Pero yung paano halimbawa, yung social life, halimbawa, manliligaw ka or sa mga kaklase, halimbawa, nagkayayaan ng lakad. Hindi, ini-explain mo na, dito ako sa sementeryo na nakatira or medyo babaguhin natin ng Sinasabi ko po yung totoo. Dumating sa punto na, actually, mahihiyain po ako eh. Hindi na po ako dati nanliligaw kasi po, pag sinabi ko at nalaman nila yung kung saan ako nakatira, hindi na nila ako nakakausap. Ang itanong natin, Judgmental sila. ang itanong natin, meron ka na bang naranasan? Correct. Na kakaiba o alam mo na, ramdam. kahindik-hindik at kakailakalabot. Meron po, Sir Joey, minsan po pag umuwi ako galing school, ginagabi ako, meron ka po talagang mararamdaman na tatayo yung balayibo mo sa batok. Wala ka pa naman nakita. Wala pa po ako nakikita pero meron po akong nararamdaman kung minsan. Aga na, spirit. Magbigay kayong pinaka, di mo malilimutan. Yung parang gusto mo nang lumipat nung nangyari yun. May times po na pauwi po ako galing school. Gabi na po yun. May umiiyak po. Tapos kinabukasan, pinuntahan ko siya, tinirikan ko siya ng kandila. Umiiyak. Lalaki, babae. Sir, hindi ko po alam kung... Baby po, baby. Baby baby. po, baby. Ay, baka yung singing queen siya, no? Baby yun, Mas Joey. Baby. Alam niyo ba, ito, totoo to, ayon sa lolo ko na isang mason. Wala pang hazing nung araw. Iyan ang unang, ano tawag dun sa pag-test sa Initiation. Ang initiation, yung patutulugin ka sa sementeryo, pagsusulating ka ng nobela. Ha? O, pag sikat ng araw, tsaka ka lang uuwi. Ganun lang kabigat ang mga initiation nun. Maalala ko rin. Ngayon, Wala yan sa lolo ko. Ha? Hindi, iba na yung lolo mo eh. Dahil nung araw, sa libingan ng patay. Ngayon, pinapatay na eh. Di ba? Wala yan sa Dapper Cats ko si Paolo dati. Bakit? Di ba nag-challenge siya? Natulog siya sa sementeryo. Siya na mag-isa. Kailan? May kamit yun. May Parang kamit. invento lang yan. Totoo ba yan? Oo nga, parang invento lang yan. Paolo, Ano ba yan? pumasok ka nga. Wala. Wala pa siya eh. Wala pa. Hindi nyo ba naisipang lumipat? Naisipan, ma'am, pero sa ngayon po, nangungupahan na po kami sa labas po. Meron po akong inuupahan ngayon. Yes po. Labas ng sementeryo Yes lang. po, sa labas po. Sabi ng sementeryo. Sa labas po ng simenteryo ako nangungupahan ngayon. Yung lolo at lola mo, kasama mo din? Or... Sa kasamaang palad po, patay na po sila eh. Opo. Yung bahay namin, doon na rin po namin sila nilibing. Yung magulang mo ba, nakilala mo? O... Yung mother ko po, nakilala ko po siya nung 10 years old na po ako. Tapos yung biological father ko po, nakilala ko po siya nitong matanda na po ako. Walang chance na nagkasama kayo nung daddy mo. Wala po. Wala. Pero bakit nung lumipat ka, sa labas lang din ng sementeryo, ayaw mo bang malayo? Nandun po kasi yung hanap buhay namin. Nandun yung, kumbaga yung pagiging sepulturero, o yun po yung bread and butter namin. Doon po kami kumukuha ng pang everyday na gastusin. Ilang taong ka na yung? Nag-aaral ka pa ba? O nagtatrabaho ka na? 31 na po ako ngayon. Opo, nagtatrabaho na po ako. Mahalaga ang mga sepulturero. Baka hindi nyo naiisip. Sapagkat walang mag-aalaga ng mga yon. Correct. Di ba? Magkakanya-kanya tayo pag walang mga sepulturero. Anong trabaho mo yung? Ako po ay isang miyembro ng Manila Police SWAT. Pulis naman pala si Seth. Wapulis!
Yes! Kaya naman pala. Ma'am Alan, yung ngiti. Mamili Kasi nagulat ako, akala ko isang sagot niya, head sepulturero siya doon ngayon. Diretso tayo eh. Kaya pala may tindig si Sir Yung. Gano'n na po kayo katagal sa inyong serbisyo, sir? Ako po ay 7 taon na po akong pulis po. 3 taon na po akong SWAT operator. Okay. Pero, Sir Yong, tuloy-tuloy pa rin ang family business sa pagiging sepulturero. Oh yes po, tuloy-tuloy pa rin po. Lalo na ngayon, mag-uundas. Sobrang abala na po yung parents ko. Anong paghahanda? Lalo na bilang pulis po kayo, sir. Yung Tapos ano po, yung magulang nyo nasa sementeryo. opo, sa amin naman po sa PNP, halos lagi naman po paalala yung mga dadalaw sa sementeryo. Tapos sa amin dun sa sementeryo, ang paghahanda na ginagawa, yun nga po, pagpipintura, paglilinis ng mga nicho. Ngayon po kasi hindi masyado mga pintura, gawa ng may bagyo. Huhulas po yung mga pintura. O yun na nga, bilang may bagyo, paano pala yun kapag noon sa sementeryo kayo nakatira? Pag lumilikas kayo ng sementeryo, saan kayo tumutuloy? Doon po sa mga mausoleo, ma'am. Kasi yung mga mausoleo, ano po yun konkreto po yung bubong nun eh. Ganun po. Pero... Mausoleo pala evacuation area nila. Pwede. Ang galing. Okay. Kuya Yong, dahil nga, malapit na nga yung trabaho mo, wala ka ng planong lumayo-layo pa, magkaroon ng sariling bahay mo talaga na sa'yo. Kasi sabi mo, nangungupahan ka po malapit sa sementeryo. Yes, ma'am. Nakaplano naman po kami na balang araw, pagpalain ng Diyos, magkaroon pa una kami ng sariling bahay namin. Ngayon po. Sino mga kasama mo na ngayon, kuya? May pamilya ka na ba? May anak ka na? Yes po. Meron na po ako ngayong, may pamilya na po ako. Mayroon na po akong isang anak ngayon. Ay, Alan. Ay, sayang. Sorry. Sorry na kaya ako ayoko talaga napupunta sa mga sementeryo. Thank you po, Sir Yong. Okay. Salamat, sir. Ingat kayo parati. Salamat po, sir. Galing ni Teacher RJ! Kompleto ang 30,000. Pero, Ma'am alamin natin yung kwento ni Vortex 5 Richard. Turoy. Oo nga, Richard. Sikat ka na, kilala ka ni Teacher RJ. Saan pinanganak? Thank you so Paano? much. Ang tagal nun, ha? Hirap na hirap. Hello po, legit number cards. Oh, Richard, so saan ka naman pinanganak at nakatira? Tubong Zambales talaga kami. So, pinanganak ako sa Zambales, pero ngayon nakatira ako sa Cavite. Saan ka tumira noon, Richard? Tumira ka ba sa sementeryo? Tumira naman kami sa park. Sa park? Sa park. Ilang taong ka nun? Manila Memorial Park. Meron pong parke sa Cavite City, yung PN, sa Monte Park. Yung sa Monte Park sa Cavite City. Almost 2 years kaming nanirahan ng nanay ko sa park. How old were you then? Around 12, 13. Ganyan, 12, 13. Tapos, sa park lang kami. Pakidescribe yung itsura ng park. Walang mga shades. Ngayon Mga kasi meron na halaman. siyang covered court. Noon po wala. Bench lang talaga. Sa bench kayo natutulog? Yes po. Tapos maraming mga nagtatakbuhan. Kasi malapit po siya sa seaside. So may mahangin. seawall doon. So mahangin, mainit. Tapos, syempre malagkit since daungan din siya ng mga bangka and all that. Pero Richard, how do you live in a park? Kasi 'di ba sa park may mga swing, may mga tambayan, pero yung talagang yung bang enclosed area, paano yung pag kailangan nyo ng privacy? Sa morning, ang eksena namin ng mama ko is pareho kaming didiskarte sa buhay. So may pinupuntahan siyang lugar which is sa school, non-formal, yun yung mga nagluluto ng mga merienda. Yung mga na tira-tira doon, yun yung inuuwi. Basta ang usapan namin ni Mama, pag nagkita tayo sa gabi, yun yung paghahatian natin. Ako naman po, ang diretso ko is sa parlor. So, nagwawalis ako ng mga buhok, shampoo, tapos nag-start ako mag-blower. Sa gabi, meron pong mga pag nagsasara yung mga rolling store, yung sa tindahan ng mga Kariton. lugaw, mamihan, doon kami natutulog ng mama ko. Siyempre po, pagka umuulan, para kahit papano meron naman kaming silungan. Yun nga lang, kailangan mong magtiis kasi halimbawa pagka si mama mo nakatihaya, ako nakatagilid. Tapos pag nangalay ako, palisalitan kami. Ganun po yung routine namin every day for 2 years. So, paano lumaki katawan mo? Paano ka nag-iborta daw? Tumambay sa gym. Baka may gym sa park. In between po nang nangyari sa life namin, may tumulong po sa amin. Tapos, yun po, nakapag-aral na ako.
Tapos nung nakapag-aral ako, medyo, siyempre, diskarte sa life, di ba? Nag-start na akong magtrabaho as a welder. Nag-start akong welder. Ay, ang lalaki Opo, nun. From parlor to welding, ha? Yes po. Talagang ano lang yan. Welder lang. Welder. Tapos after ng, siyempre po, yung kita, as a welder, hindi naman ganun kalaki. Siyempre, as a breadwinner, kailangan mong mag-step up. Nag-start na akong maghanap ng trabaho sa Maynila as a BPO. So, 10 years po ako sa call center. Tapos, sa call center na rin po ako sinuwerte kasi na-promote ka na lang na-promote. Nakaipon ka. Yan. And then, na-sustain mo na yung family, nasuportahan mo na yung family. Sarili, nabili mo na yung gusto mo, nakapag-gym. Okay. Nakapag-tuck-in ka na rin. Nakapag-tuck. Ayan. Si Omeng may lakad pa ata. Thank you, Porta. Salamat, Thank you, Richard. Salamat. Thank you, Richard. Si Omeng, kausapin natin. Sir Omeng! Ikaw naman, Omeng, saan ka ipinanganak at saan ka nanirahan? Sa San Andres Bukid, Manila po. Saan San yun? Andres Bukid. Apo. Saan ka tumira ka ba sa sementeryo, sa Hindi po, park? sa ako ilalim po ng tulay. Ay, kasama niya yung pulis. Tatay ka yung pulis. Ayun. Saang tulay ka nag-stay? Pinanganak. May Osmeña Highway. Sa SLEX mismo. Oh, alam na. Po. Gaano katagal kayo nanirahan doon, Omeng? 2000 po yan eh. Mahabang panahon? Mga ilang taon yun? 2011 po. Gaano katagal? Hanggang ngayon po nandun. Hanggang ngayon, nandun ka sa ilalim ng tulay. Opo, ako na lang po mag-isa. Ikaw lang, teka lang, saan ng pamilya mo? Nasa probinsya na po. O teka, may asawa at anak ka na, Omeng? Opo, nasa probinsya po ngayon. Bakit hindi pa kayo magkakasama? Ano po kasi? Ba't hindi ka nalang umuwi sa probinsya para maayos Hindi din pa. yung tirahan kasama pamilya mo? Pauwi na rin po ako sa December 17 din po. May ticket na rin po ako ng barko. Ba't ka nagpaiwan? Sige. Bakit, Omeng? Ba't ka nagpaiwan? Para po sa pangangailangan rin po. Kasi dito po yung trabaho ko sa Taguig eh. Ano bang work mo, Omeng? Pintor po. Pintor. So sa ilalim ka ng tulay, ano yung tinutuluyan mo sa ilalim ng tulay? Meron ka bang maliit na kubo? Ito, Miles, tignan mo yung mga pictures. Parang Parang bahay nagawa na nilang bahay talaga. Pero ikaw lang mag-isa. Opo, ngayon. Omeng. Paano yan? Bagyo-bagyo. Ikaw lang mag-isa. Sino nag-take ng picture? Oo nga. Ano po yan? Yung asawa at anak ko po yan. May asawa at anak. May asawa at Dati anak pa ka na po, din. dati po yan. Nandito pa sila sa Manila? Nandito pa rin sila. Tapos, pag uwi mo ng December, sama-sama na kayo. Opo. At least masaya ang Pasko mo, Omeng. Batiin mo Yun sila, ang importante. Mrs. at anak. Kumusta, Trish? Mga anak natin. Ingatan mo palagi. Saan province nyo? Sa Bohol po. Sa Bohol. Sa Bohol. Shout out sa Salamat, inyo. Omeng. Okay. Thank you, Omeng. Ingat kayo. Teacher RJ, kumpleto bang 30,000 mo? Pero wala mo nang uwian dahil meron pa tayong Round 2! Okay, update lang. Bumuo pa ang iyong 30,000 na Teacher RJ. Mas galingan mo ang pagkilates dahil pag nagkamali ka sa round 2 minus 15,000 pesos na. Wag! May kinalaman pa rin sa kanila ang tanong natin dito sa round 2. Alamin na natin ang tanong. Bago ang tanong, paalala lang ulit sa mga Dabarkats nating gustong makipagbayanihan sa fundraising drive ng Miss Millennial nating si Julia Gonoa na para sa mga nasalantaan ng bagyo sa Bicol, nasa TV screens po ninyo ngayon ang account na pwedeng padalhan. Magbayanihan po tayo. At narito na po ang tanong. Ilang bahay ang naipundar na ni Richard? Sobra naman. Narito ang mga pagpipilian mo, Raisa. Sir RJ, pwede pong 2. Pwede rin po 3. Pwede rin po 4. Yan ang iyong choices, Teacher RJ. 2, 3, or 4. You have 10 seconds to decide. So timer starts now! Okay.
Sa park lang Ilang nakatira yan. bahay? Siguro po ano? Ilang bahay ang naipundar Tatlo? na? Is that your final judgment, Richard? RJ po. RJ? Final judgment. Ramon Jose. Wala naman akong choice. Hindi ko naman talaga siya kilala eh. Hula. Tatlo po, final judgment. Tatlo. Final judgment. Lock it. Okay. Check. Tatlo. Natin. Sinagot ni Teacher RJ. Ilang bahay kaya ang naipundar ni Vortex 5, Richard? Ibigyan mo 15,000 si Ryan. Ako, Teacher RJ, sorry. Mali. Malaga. Ano tamang sagot? Ayan na, tanongin natin si Richard. Wala, hula lang talaga eh. Alamin natin. Richard. 4 po. Ay, sobra pala. Iba ka, Richard. Oh. Saan yung apat na yun? Nasa isang lugar lang ba o hiwa-hiwalay? Bahay. Meron kasi may una kasi kaming tinirahan. Kasi after 25 years, ang pangarap ko talaga magkaroon kami ng bahay kasi never naman kami nagkabahay. So yung una naming tinirahan sa may Tansa, Cavite, sa sister ko talaga yon. Pero hindi na able si ate na kaya Bayaran. Pangalawa sa nagtuloy. Tansa pa din. Pangatlo sa General Trias. Pang-apat sa San Mateo Rizal. Iba ka, Oh, Richard. iba. Iba yung Richard pa rin niya. Congratulations. Tandaan nyo yan. Okay. Salamat. Thank you, Richard. Alam, RJ. sa iba pa niyang kasama, maraming salamat sa mga nakasama natin nagbahagi ng kanilang kwento. Okay. Ano, bossing? Sani ka? Minsan, ang mga success stories nag-uumpisa sa mga unexpected places. Gagaya na narinig natin, hindi naging hadlang ang kahirapan ng buhay para mangarap at magtagumpay. Bawal mawala ng pag-asa dahil tomorrow is another day. Correct ka dyan, Friday. bossing.